At bilang pastor, nakita ko mga kapatid na tinuturo sa akin ng Panginoon at hindi lang actually sa akin doon sa mga umatin ng conference, nakita ko rin ang ating sarili doon na, Lord, kailangan ko itong panalangin. Kailangan namin, Panginoong, revival. Pero hindi magaganap ang revival pagka tayo hindi natin inaayos ang ating mga sarili sa Panginoon. At syempre, higit sa lahat, kailangan natin ng revival kasi kailangan natin ang banal na spirito ay siyang pumuspos sa atin. Amen? Kaya ang ating topic sa mga Sundays na susunod about prayer. Kahit pa Wednesday, prayer meeting natin yun. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo bago po tayo mag-umpisa. Sabihin nyo, kung handa na po kayo manalangin, let us all stand. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, pagpalain niyo po, O Diyos, ang araw na ito. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na ayusin ang aming mga sarili sa inyong harapan. Tuloy po natin yung ating dako, no? Bakit natin kailangan ng panalangin? Ang sabi ng Biblia, ang panalangin ay mahalaga sapagkat ito'y parehas na utos. Pag sinabi nating utos, may nag-utos ang Diyos sa atin. Amen? At sabi rin ng Biblia, mga kapatid, pribilehiyo, sapagkat pribilehiyo, nakausapin natin ang ating manlilikha. O tumingin po rito, tumingin lang dito. No? So mga kapatid, inutusan tayo ng Diyos na tayo manalangin sa Kanya. Ang sabi po sa Luke 18:1, no? Basahin ko po yung tekstong ito at tayo po'y magpapatuloy. Luke 18:1, kung kayo may mga Biblia, pwede nyo buksan. Okay, ang sabi po dito mga kapatid, Luke chapter 18 verse 1, babasahin ko po sa inyo ng malakas para maunawaan ng bawat isa. Sabi nito, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not faint. Okay, basahin ko po yung hanggang talatang 8. Saying, verse 2, there was in a city judge which feared not God, neither regard men. And there was a widow in the city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge said, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. So mga kapatid, tinuturuan tayo ng Biblia base sa talata na tayo po ay laging manalangin. Tagalogin ko po yung storya dun sa parabola, no? Sabi ron, isang araw, merong isang babae na dinulog sa hukom yung kanyang sitwasyon, yung kanyang reklamo. Siguro laban marahil sa ibang tao. No? Ayaw siyang pakinggan ng hukom ng judge, ng abogado. Pero mga kapatid, dahil makulit siya at pabalik-balik siya sa hukom, nakonsensya yung hukom. Ano sabi ng hukom? Hindi man ako natatakot sa Diyos o wala man akong takot sa Diyos, pero dahil itong babae ito ay paulit-ulit na nakikiusap sa akin, nagmamakaawa, na tulungan ko siya, ay gagawin ko. Mga kapatid, yung babae makikita natin dun yung kanyang consistency, yung kanyang paulit-ulit, hindi panalangin paulit-ulit na paglapit sa hukom. Pangungulit, pagkikipag-usap, pagkikisuyo. At yung hukom sabi ron, kahit hindi naniniwala sa Diyos, dahil yung babae persistent sa kanyang dinudulog, siya ay pinakinggan ng hukom. So ang tinuturo sa atin ng Biblia mga kapatid,
na tayo ay dapat laging manalangin sa Diyos. Hindi pa ulit-ulit na dasal kung hindi tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos. Gaya ng babaeng ito na parabang ang hukbo, ang siyang tanging niyang pag-asa lamang. Abay, wala naman tayong ibang pag-asa kung hindi ang Diyos lamang, di po ba mga kapatid? Okay, sabi dito, ang pananalangin ay utos sa atin ng Diyos na dapat nating sundin. Kapag tayo inutusan ng ating mga magulang, mga anak, ng mga nakakatanda sa atin, sumusunod tayo, tama? Kapag ikaw ay inutusan ng guro sa school, gawin mo to, gawin mo yan, bukas ipasa mo, di ba? Nagsisikap tayong gawin, sundin ito at ipasa. Abay, sabi dito ng Biblia, mga kapatid, ang pananalangin ay utos ng Diyos na dapat nating sundin at huwag kakalimutan. Pangalawa, ang panalangin ay isang pribilehiyo. O halimbawa, sinong gustong makatabi rito ni Mayor Agnes Tolentino? Si Mayor natin yan? Brent Tolentino. Oh. Kung sa palagay mo, kung hindi ka kilala ni Mayor, kakausapin ka ba niya? Kung hindi kayo friend ni Mayor at hindi ka mahalagang tao, pupuntahan ka ba niya? Eh halimbawa, isang araw, tumabi siya sa'yo, Harvey, at kinausap ka niya. Wapo pa rin Mayor. Diba? Pampira. Dito sa Bulwagan, ako yung tinabihan niya. Samantalang iba, inggit na inggit sa'yo, di ba? Gustong tabihan si Mayor, gustong pa-picture. Pero ikaw ang tinabihan, ang tawag doon. Pribilehiyo. Nakuha niyo mga kapatid? Ay, hindi lang yung tinanong ka, Harvey, bilang estudyante, anong kailangan mo? Pero Mayor, nahiyaman po ako, pero yung aking sapatos, nakangiti na eh. Anong size yan? May dala na parang sapatos. O, Harvey, bago maghiwalay, para sa ito, anong maramdam mo? Saya. Magpapasalamat ka, di ba? Nay! Si Mayor, nakausap ko at binigyan pa ako ng sapatos na bago. Pribilehiyo. Amen? Kasi hindi lahat nakakausap niya ng personal. Nakuha po? Hindi lahat nabibigyan. Hindi lahat nabibigyan niya. Mga kapatid, ang panalangin ay parehas utos at pribilehiyo. Pribilehiyo sapagkat ang ating lalapitan ng ating Diyos na dakila. Amen? Amen. Na siyang naglikha ng buong langit at lupa, buong kalawakan. Na siyang naglikha ng tao, hayop at lahat ng bagay dito sa mundo. At ang bihira, isipin mo, lalapit ka sa Kanya. Na lumikha ng buong universe. Alam niyo mga kapatid, sa science, doon ko lang nalaman, akala ko dati, ang nag-i-exist lang, solar system natin. Ang bihira pala mga kapatid, grabe ang talino ng Diyos, hindi maaarok ng tao. Sapagat ang solar system, isa lang. Sa mga galaxies o milyon ng galaxies sa tinatawag nating nakapaloob sa Milky Way, tama ba? Kung hindi ko nagkakamali, pakikorek ako ha. Yung galaxy na nagangalang Milky Way, isa lang tayo sa milyon-milyong solar system. At ang galaxy pala, mga kapatid, milyon-milyon din ang bilang at may mga solar system sa mga yan. Ang bihira, no? Grabe katalino ang Diyos. Hindi natin malirip ang kanyang katalinuhan at kapangyarihan. Mga kapatid, tayo ba, kaya ba natin gumawa ito? Kaya halaman. Anong tawag dito? Singkamas ba yan? Kamyas. Kamyas. O kamyas. Isipin mo, paano nilikaya yung buko sa likod nyo? Paano naging puno yung pine tree? Tayo ba, kaya natin gawin yan mga kapatid? Hindi natin kaya. Ang kaya natin mag-imbento. Mula sa mga punong yan, gagawa ka ng bangko, imbento mo yun. Nakuha niyo mga kapatid? Pag sinabing discovery, pag sinabing invento, yari sa mga gamit, naggawa ka. Nakuha niyo mga kapatid? Pero pag sinabing naglikha, ay pambihira. Out of nothing, you made something. Who can only do that? Except
our God. Amen? He is God alone. Our God alone. Nakuha po mga kapatid? Okay, so sabi dito, ang panalangin ay parehas utos at pribilehiyo. Kaya mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon, no? At syempre, bilang pribilehiyo, abay, i-grab natin yung opportunity. O, dito may libreng bigas. O, sino gusto ng libreng bigas? Di ba? Eh, kahit ako tatakbo ko. Wala na kaming bigas eh. Ma, Imposible hindi kayo magtakbuhan pag may sako-sakong binabang bigas yan sa labas, sa kanto. Pribilehiyo kasi, yung supply last, nakuha niyo mga kapatid, ang kagandahan sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi siya nauubusan. Amen? Sabi ng Bible, kung tayo mananalangin, humingi tayo sa pangalan ni Jesus at ibibigay niya sa atin upang tayo ay magalak. Okay, next. Paano ako mananalangin, mga kapatid? Paano ako mananalangin? Actually sa Bible, wala namang tinuro ang Diyos na kung anong posisyon ka mananalangin. Pero, nakita natin dito, mga kapatid, na nung sila'y mga nalangin, 4 na postura. Sabi rito, sila ay nanalangin sa Mark 11:25. Buksan po natin, Mark 11:25. Anong sabi niya nung sila'y nanalangin? Mark chapter 11, verse 45. 25, sorry. Sabi rito, and when you stand praying, forgive. If you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. So sabi rito, sabi ng ating Panginoon, kapag kayo'y nakatayo at nanalangin. So ano ibig sabihin nito, Pastor? Pwede tayong manalangin ng nakatayo. Nakuha po mga kapatid? Okay, sumunod. Mapapansin natin dito sa Biblia, may mga binanggit kung paano sila nanalangin. May nakatayo. Pangalawa, may nakaupo. Sabi sa Acts 16:13. Buksan po natin Acts 16 verse 13. Anong sabi dyan ng Panginoon? No? Acts chapter 16 verse 13. Okay, basahin natin mga kapatid. Sabi nito, and on the Sabbath, we went out of the city by the riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto the women which resorted thither. So, nung sila'y nanalangin, pangalawa, yung una nakatayo, pangalawa, nakaupo nung sila'y nanalangin. Okay, ano ba, Pastor? Pangatlo, anong sabi dyan? Sabi rito sa Matthew 26:39, maaari tayong magpatira pa. Matthew 26 verse 39. Okay. Matthew chapter 26 verse 39. Basahin po natin ito mga kapatid. Okay, sabi sa 39, and he went little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. O listen, sinong nananalangin ng time na yun, CJ? Si Jesus. Okay, si Jesus. Naalala niyo nung si Jesus nanalangin mga kapatid, bago siya ipako sa cross? O makinig ha, pagkatapos ni Jesus mag-prayer and mag-fasting ng 40 days and 40 nights, isipin mo, 1 buwan at 10 araw, Kirby, walang kain, walang inom ng tubig, nananalangin lang siya. Sabi ron, yung kanyang muka nakasubsob sa lupa. Siya ay nakatira pa at sinasabi niya, O aking Ama sa langit, kung pwede lang. Kasi alam niya, ipapatay siya sa krus eh. Kung pwede lang, Panginoon, palampasin mo ito, Ama. Pero hindi ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban kong masunod. Ano sabi ni Jesus? Okay. So,
Manalangin ng nakatayo, nakaupo, nakatira pa, meron pang isa na hindi natin nababanggit. Sabi nito mga kapatid, nanalangin ng nakaluhod. Okay, isa natin makikita sa 1 Kings 8:54. 1 Kings chapter 8, verse 54. Ating tungahian at basahin. 1 Kings 8:54. Okay, basahin ko po sa inyo. Sabi rito mga kapatid, and it was so that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the Lord, he arose from before the altar of the Lord, from kneeling on his knees, with his hands spread up to heaven. So, nung siya inanalangin si Solomon, nakaluhod siya mga kapatid, dalawang tuhod at nakaganon siya sa kalangitan. Okay. Hindi man sinasabi ng Diyos, tumayo kayo, lumuhod kayo, magpatira pa kayo, umupo kayo. Pero nakita natin dito kung paano sila nanalangin. Amen? Pwede palang nakatayo. Pwede palang nakaupo. Pwede rin nakatira pa. Pwede rin nakaluhod. Nakuha niyo mga kapatid. Ibig sabihin ito mga kapatid, kahit ano pang posisyon, pwede tayong dumulog sa ating Diyos. Nakikinig po bang lahat? Amen. Nakikinig po ba ang lahat? Pero mga kapatid, di ba, ang sarap manalangin ng nakaluhod? Abay, mas matindi nga yung nakatira pa eh. Naalala ko yung isang pastor, pasensya na, hindi ko napapakalanan pa. At malaki ang aking respeto sa kanya. Kasi involved din siya sa leadership sa ating bansa. Mga kapatid, imposible, talo na siya eh. Listen, talo na siya sa bilang. Isipin mo yung miracle ng Diyos, talo na siya, mas lamang ng 1,000 ang kalaban. Itong pastor na ito, gusto niya manalo. Siyempre, dala-dala niya ang pangalan ng Panginoon eh. Mga kapatid, maya-maya tumawag sa kanya yung kabilang kampo. Pastor, ang tunay na panalo, ikaw. Bakit, Pastor? Disqualified yung kalaban mo. Hindi siya tunay na Pilipino. Chinese siya. By birth. Congressman. Mga kapatid. Bagaman yung nakalaban niyang Chinese ay nasa 1,000 ang lamang halos. Pero mga kapatid siya, wala, talo talaga sa bilang eh. Pero isipin mo, last minute mga kapatid, para bang imposible, di ba? Kasi pinoclaim niya yung kalaban, panalo na eh. Isipin mo, galing ng Panginoon. Yung pastor to, nakita ko, nakadapa siya sa puno niya, sa altar. Naiiyak sa Panginoon. Tingnan mo yung magagawa ng panalangin. Mga kapatid, abay, kung kaya mong nakatira pa ka, huwag ka lang matutulog. O sa akin, okay din naman yung nakaluhod kasi pagpapakita ng pagpapakumbaba yun sa Diyos, mga kapatid. Abay, lumuhod tayo sa ating mga pananalangin. Okay? Next. Sabi ito, mula sa mga talatang ito, makikita natin walang itinagda ang Diyos na postura sa pananalangin, ngunit ito'y dapat gawin. Anong dapat gawin, Pastor? Dapat gawin ang pananalangin. Ugaliing manalangin sa paraang sumasamba at may paggalang. Hello, mga kapatid. Okay, pangalawa. Kanino dapat tayo dalhin? Kanino ko dapat dalhin ang aking panalangin? Okay, basahin natin ang mga talata. Pag-aralan natin. Matthew 6:9. Matthew chapter 6 verse 9. Babasahin ko po sa inyo. Matthew chapter 6 verse 9. Ito po yung series ang ating preaching at pag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 9. Anong sabi dyan mga kapatid? Sa verse 9, after this manner, therefore, pray, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10, Matthew 6:10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven.
Matthew 6:11. Give us this day our daily bread, verse 12, and forgive our debts as we forgive our debtors. 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever, and amen. 14. For if you forgive, sabi ito no, men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So dito binabanggit dito mga kapatid ng ating Panginoon, nung nagtanong ang kanyang disipulo, Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin. Dito 4 na bagay ang tinuturo sa atin ng Biblia. Na pag tayo nananalangin mga kapatid, ito ay nagpapakita sa atin ng ating total dependence sa Diyos. Bakit natatawag sa Kanya? Diba bakit natatawag sa tao? Kasi alam mong superior siya sa'yo, tama? May magagawa siya hindi natin kaya. Kaya mga kapatid, ang panalangin, unang-una, ito ay pagpapakita ng ating pagsamba sa Diyos. Amen? Hello? Pagsamba. Pag tayo nananalangin mga kapatid, dakilain mo ang Diyos na Ama, na siyang naglikha ng lahat ng meron sa bagay, sa lupa, sa langit at sa lahat. Magpasalamat din tayo sa Diyos, sumambat magpasalamat sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Naintindihan po ba? Okay, pangatlo, hindi lang sumambat, magpasalamat sa Kanya, tayo rin po ay humingi ng tawad sa lahat ng ating nagagawang pagkakamali. Hindi ibig sabihin, Kristyano ka na, hindi ka na magkakamali. Eh, sino bang Kristyano hindi nagkakamali? Kahit ako'y nagkakamali rin ako. Diba si Peter, 3 beses nagsinungaling. Nung si Jesus, tinanong siya ng 3 alipin, isa atarong sundalo, 2 alipin. Hindi ba kasama ka ni Jesus? Kasi inuli na si Jesus eh. Hindi ko kilala siya, hindi ko kasama niya. Pangalawa, di ba, disipulo ka ni Jesus? Hindi ah. Pangatlo, di ba isa ka sa tagasunod sa Kanya? Hindi ah. Pagkatapos ng 3 yun, mga kapatid, tuminaw kang manok. Doon naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus bago siya hulihin. Bago tumilaw kang manok, itatatwa mo ko ng 3 beses. Doon, para ba nag-flash ba kay Peter, kay Pedro, na ngayon si Peter na sumulat ng 1 Peter, 2 Peter, 3 Peter. Nag-flashback sa kanya, totoo nga ang sinabi ni Jesus. Bago siya ipako, magsisinungaling ako. Hindi man niya gusto, pero nagawa niya, nagkasala siya. O, isipin mo, disipulo na yun. Mga kapatid, taga-sunod ni Cristo, nagkamali. Sa 1 John 1:9, ano sabi ni John, nagsulat ng libro, if we confess our sins. So, hindi niya tinatanggal ang kanilang sarili na hindi na sila nagkakamali. If we confess. So, lahat ng Kristyano, lahat ng tumanggap kay Jesus, ibig sabihin, abay, pwede pa ba tayo magkamali? Opo. Pwede kang dumanas ng sakit, kawalan, kagutuman, ano pa, pastor, problema, pagkakasala, pwede. Meron pa nga Kristyanong nababaliw. Noong una, hindi ko maniwala ng ganyan eh. Eh, totoo nga, sa ibang bansa pa eh. Pasensya na po ito, pastor. Nagpakamatay. Huwag kagayahin, gamit ang baril. Etong pastor na to, sobrang down. Sobrang down na siya. Kasi kahit tayo, pwede tayong kapitan ng stress eh, depression. Totoo yun. Nung una, kung tunay ang save, hindi yan magaganyan. Eh, paano kung meron kayong istorya ng ganun? Meron kayong pamilyang ganun ng lahi na minsan nagkakaroon ng problema sa isip at iba pa. Yung sobrang problemado ka na. Ang ginawa ng pastor na ito, may kasama siyang pastor. Pumunta sila sa isang mamahaling hotel. Ngayon sa hotel na to, may mga cave cabin na ang gamit, yung mga container van na ginawang mga kwarto na ka-aircon. Nawala yung kasama nilang pastor.
may narinig na silang pang, saan galing yun? Eh, puro cabin yun. Puro mga container ba na sarado. Naku, pagpasok nila dun sa isang container pan. Ang ganda, nasa sala pa eh. Patay yung pastor. Nagbaril sa kanyang sarili. Mga kapatid, pastor yun ha, malaking simbahan ng pastor. Meron pa nga yung pastor. Ay, ano yan? Meron pa nga eh, makinig. O, listen. Meron pa nga isang pastor eh. O, makinig kaya dapat mag-ingat din kaming pastor. Mga lingkod ng actually tayong lahat. Pasok mo isa na lang. Isa. O, nahulog sa babae. Nahulog sa kabataang babae. May asawa to, pamilya tong pastor. Nahulog sa isang dalatang babae. O makinig, hindi ibig sabihin ang pastor hindi na magkakasala. Kaya dapat maging maingat ako ron. Maging maingat kami ron. At hindi ibig sabihin, mga kapatid, listen, tayo miyembro sa church, hindi na tayo magkakamali. Pwede pa rin tayo magkasala. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga buhay. Amen? Listen, makinig. Hanggat maaari, lumayo sa kasalanan. Kasi nakakahiya naman talaga. Pero ang Diyos nagpapatawad. Amen? Ang kaligtasan tinanggap natin, hindi ito lisensya para magpatuloy tayo sa kasalanan. Amen? Pinalaya ka na. So lumaya ka na, mamuhay ka na may kabanalan. Etong nakita ko ron, mga kapatid. Bago niya nagawa yon, o nino mang Kristyano, nagkasala na siya sa kanyang puso eh. Bago niya gawin, meron na siyang hindi maganda sa kanyang kaisipan. Naalala niyo si David. O, si David. Punta tayo kay David. Si David nung tayo na yung kilala. Tama? Hanggang sa naging hari siya ng Israel. May laban, may laban. Puro sila panalo sa gera. Makinig. Mamaya kwentuhan mo. Roxanne, dito ako sa unahan. Lipat ka rito. Okay? Gera. Ang hari, lumalaban niya sa gera, sumasama yan. Aba, isang beses, ano nangyari kay David? Isang beses si David, sige, kayo na lang muna. Nandun siya sa terrace, sa mataas siyang bahay. At alam niyo bang bahay ng mga Hudyo dati, hindi naman uso yung bubong eh. Na ganyan. Ang ginagawa nila yung mga clay. Ano yun? Lupa, putik, na may dayami, may amog, ganyan nila. Hanggang yun ang ginawa nilang para bang bricks, dingding, minsan bubong. Kaya yung bubong dati, naalala nyo si Jesus na may lumpo, na binutas yung bubong. At dahan-dahang binaba yung may lalaking may polio, paralytic, paralitiko, hindi siya, simula ng pagkabata, hindi siya nakakalakad. Doon binaba kasi yung bubong dati, madaling tuklapin. Madaling tanggalin. Kasi nga, yari sa putik, lupa, dayami, amog, at iba pa. Mga kapatid, habang sila nagpapahinga, sige. Mahal na hari, may gerang ganitong laban, sige. Mauna na kayo doon, kayo na lumaban. Abay si David, habang siya nagpapahinga, pakuya-kuya ako yung sa terrace, pasilip-silip, kasi dati, hindi uso ang bubong sa CR. Alam niyo ba yon? Sa Hudyo ganun, yung kanilang mga CR, walang bubong. O habang nagpapahinga siya, abay, nakakita siya ng babae, pasensya na ha. Mali ito, pero nakwento lang natin na sa Bible po ito, may naliligong babae, walang takip yung CR. Nakita niya. Aba, nagkaroon siya ng pinasok yung kanyang kaisipan ng Diablo na alamin kung sino yung babaeng yan. Kung siya may dalaga, may asawa at iba pa. Inalam. Eh, mahal na hari. Asawa siya ni Uriah, yung isang matapat yung sundalo. Alam mo yung isip ni David? Kailangan mawala yung asawa nito. Anong ginawa ni David? No? May matinding gera. O sige, ganito gawin nyo. Linalo niya. Si Uriah, ilagay nyo sa harapan ng gera. Tapos kayo sa likod niya. Pinauna niya si Uriah. Anong purpose si David? So palagay nyo, para unang mamatay, at si Bathsheba, yung asawa ni Uriah, ay maging niyang asawa. Isipin mo, hari yun ng Israel.
pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, nagkasala. Mga kapatid, tayo mga Kristyano, listen, ang kaligtasan natin tinanggap, hindi lisensya sa pagpapatuloy nating paggawa ng kasalanan. Amen? Bagos mga kapatid, ito ay lisensya para layuan mo ang kasalanan. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Amen? Kahit pastor, manggagawa ng simbahan, babae, lalaki, bata, matandang Kristyano, ay pwedeng magkasala pa. O sino sa atin ang hindi nagkamali, simulang tayo na save. Lahat tayo may nagawang kalokohan. Pero mga kapatid, ang kagandahan sa Diyos, mga kapatid, ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa buhay na makasalanan. Amen? Nais ng Diyos, mga kapatid, talikuran natin yung mali nating buhay at ayusin natin ang ating mga buhay. At kung sakasakali, mga kapatid, makagawa tayo ng kasalanan, anong ginawa ni David? Nagsisi siya eh. Grabe, iyak niya. At dahil sa kanyang pagkakamali, nalaman to ng buong bansang Israel. Grabe hiya ni David, mga kapatid. Grabe hiya niya. Pati anak niya nadamay sa kaiiyan. Kaya mag-ingat tayo mga tatay, mga nanay. Mag-ingat tayo. Nakakahiya, pag ikaw nakagawa ka ng pagkakamali, nakakahiya buong pamilya natin, madadamay, kahit ayaw mo, madadamay yan. Kung ikaw kabataan, nakagawa ka ng mali, isipin mo, ipapatawag ang nanay mo na walang kaalam-alam. Ma'am, pinatawag ko po kayo kasi yung anak nyo, ganito, ganyan. Hindi ba kahiyan sa magulang yon? Nalaman pa ng tatay mo, di ba kahiyan din sa tatay mo yon? At hindi pwedeng hindi malaman ng buong school yan. May mga chuchu dyan minsan, di ba? May mga marites dyan. At mga Mario. Nakuha niyo mga kapatid, hindi ibig sabihin, hindi na tayo magkakamali. Pero sabi ng Biblia, may remedyo. Amen? Pag tayo nagkamali, magsisi ka, humingi ka ng tawad. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Yun naman ang kagandahan doon. O, balikan natin. O, Isabelin, ilang taon na to? Madam Manuel, ilang taon na si Manuel? 16. O, wait, ikaw ba? Ilang beses ka na nakagawa sa magulang mo? Madami. O, anak ka pa rin ba ng nanay at tatay mo? Araw-araw, anak ka pa rin. Pero pag ikaw ay nagkamali ng ginagawa mo, di ba pa sorry? Nangangako ka, hindi ko na po ulitin. Ano na ulitin mo yun? Diba? Nangako tayo, hindi nagbabago yung pagiging anak ng magulang sa'yo. At magulang sa anak, hindi nagbabago. Ganun din tayo sa Diyos, mga kapatid. Anak ka na niya, binayaran ka na ng kanyang banal na dugo. Tinubos ka na ng banal niyang, tinubos ka na ng Diyos mula sa kapamakan sa apoy ng impyerno. Tagapagmana ka na ng kanyang langit, hindi na mababago yun, pero hindi ibig sabihin din tayo magkakamali. Magkakasakit ka pa rin, darang ka pa rin sa pagsubok sa buhay, pwede kang masunugan, problema, magkasakit at iba pa, kahit magkasala. Pero mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Anak ka na niya eh. Ang dapat mo lang gawin, humingi ka ng tawad. Amen? At sikaping mamuhay ng may kabanalan, hindi pa ulit-ulit. Pag paulit-ulit yan mga kapatid, baka hindi tayo anak ng Diyos, baka akala mo lang. Kasi kung namumuhay ka sa kasalanan, imbis na magbago ka, abay lalo kang lumalala, lumulubog ka sa kasalanan, abay tanungin mo sarili mo, hello, baka hindi ka talaga tinubos ni Kristo, baka akala mo lang, abay sabi niya sa huling panahon, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Diba, nagpagaling ka, ganito, ganyan. Di ba nakasama ka namin, pero sabi ni Jesus, hindi ko ikilala. Kayo manggagawa ng masama. Lumayas kayo sa akin. Itapon kayo sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kapag mga kapatid, kung ang tao ay ganun, imbis na magbago, sinabi niya, nakilala niya si Kristo, pero hindi nagbabago, bagos lalong nalulugmok sa kasalanan. Baka ibang usapan niya. So
So mga kapatid, sabi dito, but if you forgive man their trespasses, neither will the Father in heaven forgive your trespasses. Ito pa mga saklap. Kristyano na ha, ayaw pang magpatawad. Sabi nung isang narinig ko, no? Itagay niyo sa bato. Hindi ko siya mapapatawad. Ano ka? Masigit ka sa Diyos? Ang Diyos nga eh, wala tayong mga kwenta, pinatawad niya eh. Yung iba sa atin, mamatay tao, adik, sugarol, ano pa maso, manyak, rapist, lahat. Sabi, pambira tayo nga, pinatawad ng Diyos eh, mamatay tao. Abay, sabi ng Bible, hindi ka man pumatay, pero sa isip mo, na papatayin po siya sa ano sabi ng Bible, pinatayin mo na siya sa isip mo, nagkasala ka na. Nakakita ka ng babae, uy, sexy, ang ganda. May pagnanasa ka sa kanya. Ano sabi ni Jesus? Hindi mo man siya nahawakan, nahipot, iba pa. Sabi ng Bible, pero sa isip mo, ginawan mo na siya ng mali. Ginawan mo na siya ng madumi. Ano sabi ng Bible? Nagkasala ka na ng pangangalo niya. Hindi mo kailangan pumatay physically. Sa isip pa lang, nagkasala ka na. Nakuha niyo mga kapatid? Ayaw ng Diyos na bumuhay tayo sa karumihan. Amen? Kung tunay kang ligtas, bagaman nag-struggle tayo sa buhay, nagkakamali, pero ayaw ng Diyos na manatili ka sa pagkakamali. Amen? Nais ng Diyos bumuhay tayo sa kabanalan. Nakuha po? Okay, ano pa, Pastor? Okay. Kanino dapat natin dalhin ang ating panalangin? Siyempre sa Diyos Ama. Amen? At hihilingin natin sa pangalan ni Jesus. Okay. John 16:23. Basahin natin ito. John 16:23. Okay, John 16:23. Okay, sabi nito mga kapatid sa 23, and in that day, ye shall ask me nothing. Verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Makinig. Listen. Ano sabi ni Jesus? Ano man ang hilingin nyo sa Ama. So, saan tayo dumudulog pa na nalangin? Sa Ama. Sabi ni Jesus, ano man ang hiling nyo sa Ama, sa pangalan ko. Oh. Ibibigay ko sa inyo. Nakuha po mga kapatid. Kaya hindi ba kayo nagtataka pag nanalangin tayo lagi sa likod, sa dulo, sa pangalan ni Jesus? Sabi ko lang yan sa dito mo. Di ba lagi in Jesus name sa dulo? Kasi yun ang tamang parang ng pananalangin, hindi sa pangalan ng Nino man, hindi Poncio Pilato o sino man. Laging sa pangalan ni Jesus. Nakuha niyo mga kapatid? Okay, next. Acts 12:5. Acts 12:5. Basahin ko po ito sa inyo ulit. Okay, sabi sa Acts chapter 12 verse 5. Wala. Wait lang. Acts chapter 12 verse 5. Okay, sabi ito, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. O, itong maganda rito. Sa pangalan ng salita ng Diyos, sila Pedro hinuli. Hinulong. Hindi alam kung kailan palalayain. Alam mo, ginawa ng simbahan, sama-sama silang nanalangin yung gabi yun. Nakuha nyo? At nung sila'y nanalangin, ano nangyari, Pastor? Ano nangyari? Sa kanilang pananalangin sama-sama, ito nangyari, Pastor. May dumating na anghel, pinakawalan sila Pedro.
Nagulat na lang sila, minsan mga kapatid, habang sila'y nananalangin, may kumatok sa pinto. Akala nila kung sino. Pagbukas ng pinto, si Pedro nandun na. Pinakawala na pala nalagay sa kulungan. Dahil sila sama-sama nananangin. Nakuha niyo mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Okay, ano pa, Pastor? John 15:16. Okay, John 15:16. Basahin natin ito. John chapter 15 verse 16. Ano pong sinasabi ng Biblia? Okay? 16, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, inulit-ulit ni Jesus. Umayo kayo. Magbunga kayo. At ang bunga nyo manatili. At sabi nito, anuman ang kahilingan nyo sa aking Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya napakahalaga yung sa ngalan ni Jesus in Jesus' name. Nakuha niyo mga kapatid? Lagi tayong humingi sa Ama sa pangalan ni Jesus. Okay. Next. Ako'y dapat dumalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus. Okay, nabasa na natin yan. Ibig sabihin, ang ating Ama sa langit, binigyan niya ng otoridad si Jesus na lahat ng ating hihingiin, laging sa pangalan ni Jesus, para ibigay sa atin ang ating Ama sa langit. Kaya huwag yung kakalimutan pag nanalangin tayo. Uy, sa dulo sa ngalan ni Jesus. Kasi pag walang sa ngalan ni Jesus, mga kapatid, hindi didinggin ng Amang panalangin natin. Kasi siyang otoridad eh. Nakuha niyo mga kapatid, hindi sa pangalan ni Norman. Hindi sa pangalan ni Pedro, ni Maria. O sino mang santo, santa. Laging sa pangalan ni Jesus. Okay. Mga tamang yan, ito pa ang kulang natin ito. Sa kaninong kapangyarihan ako dapat manalangin? O dahil ba may lakas ka pa, kaya ka mananalangin o makinig? Dahil kaya mo bang umupo, tumayo, tira pa, o nakaupo? Dahil kaya mo bang bumaka ng bibig mo, kaya ka mananalangin? Kaninong kapangyarihan? Ayan, walang iba kundi sa banal na Espiritu. Ephesians 6:18. Basahin natin to. Siguro dito na tayo magtapos. Ephesians 16:18. Makinig ka. Sabi sa Ephesians 6:18, listen, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. O, tignan nyo. Tignan yung Spirit, capital S. Basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Go! Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Sa Tagalog, na magsipanalangin tayo sa Espiritu. Okay. Makinig. Anong pagkakaiba ng Ama ni Jesus at ng banal na Espiritu? Okay, una, pare-pareha silang Diyos. Isang Diyos nahayag sa tatlong persona. Nakuha nyo? Napakasimpleng ilustrasyon. Kung tutusin, ang hirap ito liripin. Pero ito yun eh. Tatlong persona, iisang Diyos. Para bang 3 in 1.
Ang lagi kong in-illustrate dito yung itlog eh. Di ba yung itlog may balat na puti? Tama? Tapos sa loob may egg white. Tapos sa pinakagitna egg yolk. Ilang itlog yun? Isa lang. Pero, meron siyang tatlong kumbaga, pagkakabahagi, no? Balat o parte. Puti, saka yung pula. Ang Diyos mga kapatid, bagaman iisa, pero nahayag siya sa tatlong persona. Pag tayo nahingi, kanino? Sa Ama. Kaninong pangalan? Kay Jesus, tama? Anong gawain ng Banal na Espiritu? O anong gawain niya? Makinig. Humingi tayo, nanalangin tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Bakit, Pastor? Bakit? Kapagkat, listen, ang Banal na Espiritu ang nagdadala ng ating panalangin sa Ama. Hello? May mga panalangin tayo minsan hindi natin nababanggit. Pero lahat yun ay dinadala ng Banal na Espiritu sa Ama sa ngalan ni Jesus. Nag-gets siya mga kapatid? Pag sinabing persona, may damdamin. Ang Ama may damdamin. Nakuha? Si Jesus may damdamin. Ang Banal na Espiritu may damdamin din. Kaya nga't persona. Buhay. Nakuha niyo mga kapatid, hindi patay. Sabi ito, kapag kayo nanalangin, manalangin sa Espiritu. Makinig po. Ito minsan ang problema sa atin eh. Nakakalimutan natin. Minsan, hindi lang nakakalimutan. Nililimot natin ang Banal na Espiritu na siyang nagdadala sa Ama sa ating mga panalangin. Basahin din kaya talatang yun. Okay. So mga kapatid, ano pa mga talata? Ephesians 6:18, pasahin natin. Nabasa natin ito, no? Sumunod. Okay. Jude 20. Basahin natin ito, Jude 20. Basahin natin ito, ha. Sabi ito, no? Jude 1:20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Manalangin sa Banal na Espiritu. Ang mga mga kapatid, siyang umiiyak sa atin. No? Siya ang nagdudulog ng ating panalangin sa Ama. Sa pangalan ni Jesus, bibigyan ang ating panalangin. Ang nagdadala ng ating panalangin sa Ama, sino? Ang Banal na Espiritu, ang ikatlong persona. Nakuha nyo? Ang ibang grupo, hindi sila naniniwala sa Banal na Espiritu. Totoo yun. Kaya nga mga kulto sila eh. Sabi nito, manalangin tayo sa pamagitan o kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So mga kapatid, balikan natin. Anong postura pag tayo nananalangin? Maaari kang nakatayo, nakaupo, nakaluhod, nakatira pa. Okay, sumunod sabi niyan, kanino ka dapat
Kanino mo dapat dalhin ang iyong panalangin? Sa Ama. Sa Ama. Kaninong pangalan para sagutin ang ating panalangin? Jesus. Sino nagdadala ng ating panalangin sa Ama? Ang banal na Espiritu. Hindi si Jesus. Sa ngalan niya, para din ang ating panalangin. Pero ang umiiyak para sa atin, ang nagdadala ng ating panalangin sa Ama, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya hindi dapat siya kalimutan. Kaya ito, pasensya na. May mga panalangin tayong basta lang iusal sa ating mga dila. Pasensya na. Pero hindi natin kinakausap ang banal na Espiritu. Maraming beses, hindi natin siya, binabaliwala natin siya. Akala natin wala siyang pakiramdam. Naalala nyo nung si Jesus binautismo ni John the Baptist, di ba, sa ilog ng Jordan? Sino yung bumaba sa kanya sa unan niya? Yung banal na Espiritu. Saan yung kalapating puting-puti? At yung Ama, sabi sa langit ng Ama, ito si Jesus na aking kinalulugdan. Doon pinakita yung tatlong persona eh. Si Jesus nasa tubig, di ba? Ang banal na Espiritu, saan yung kalapating puting-puti? At yung nagsalita sa kalangitan, sino ng Ama? Napakalinaw. Isang Diyos sila sa nahayag sa tatlong persona. Nung paglikha, nandun ang Panginoon natin, ang Ama, ang banal na Espiritu, si Jesus. Explain ko yun sa inyo sa susunod. Mga kapatid, napakahalaga ng panalangin. Amen? Huwag nating kalimutan, huwag nating pabayaan ang ating prayer life. Nakuha niyo mga kapatid, huwag tayong umasa sa sarili nating lakas, kakayanan, abilidad. Yung ating lakas, kakayanan, abilidad, may limitasyon. Amen? Pero sa Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, humiling ka sa Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo, sabi ng Biblia, ibibigay ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, dito tayo kulang. Dito tayo patay ang ating simbahan. Kulang tayo sa mga pananalangin. Mga kapatid, challenge ko sa inyo, pag Wednesday, bumalik kayo rito. 5:30 maximum hanggang 7 lang, nananalangin tayong sama-sama. O yung mga taga ritong bata, nandito yung mga yan. Dalangin ko mga kapatid, sumama kayo sa mga pananalangin, amen? Kung gusto nyo pagpalain kayo ng Diyos sa inyong trabaho, business, mag-aaral, I challenge you. Let's come together during Wednesday at sama-sama tayong umiyak sa Diyos. Amen? Mga kapatid, may mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado. Ang Diyos lang ang kayang gumawa niyan at magbigay ng solusyon. Pero kailangan natin manalangin sama-sama. Amen? Amen, ilang taon na tayo dito sa Tagaytay, 7 taon na mahigit. Mag-8 na tayo sa May. Pero pasensya na mga kawad, how I pray, makasama ko kayo sa panalangin sama-sama. Abay, kung mahal nyo ang trabaho nyo, negosyo nyo, pag-aaral nyo, mga kapatid, 8 oras, minsan 12 oras pa kayo. Eh, ang panalangin, 1 oras lang, wala pang 1 oras kalahati. Pero hindi ko po kayo nakakasama. Kung gusto niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Mga kapatid, listen, hindi ako nagbibiro. Sinong gusto ng pagkapala ng Diyos? Lahat tayo eh. Pero kulang tayo sa pananalangin. Yun yung dapat, kailangan natin. Para dinggin ang ating amang, ating mga panalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, humingi tayo. Sama at sa ngalan ni Kristo, sabi niya, pagkakaroon sa atin ng amang ating mga kahilingan at panalangin. Minsan, bakit pa hindi kami makaahon? Kamusta prayer life mo? Kamusta ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Kaso, talagang grabe, parang wala na kaming pag-asa eh. O kamusta yung panalangin mo? Kanino ka ba nagtitiwala? Sa tao? Sa kaklase mo? Sa best friend mo? Sa Mumbai? O kanino ba? Mga kapatid, kung meron po tayong pagkakatiwala ang napakayaman, well, binanggit ko ng Mumbai, tumawa. Pumunta ka sa Mumbai. No? Oh.
Minsan mga kapatid, ang tulong ng tao, kulang. Hello? Pero ang tulong ng Diyos, walang katapusan. Mga kapatid, ayusin natin ang ating mga pananalangin. Amen. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, mga kapatid, ayusin natin ito. Gusto mong pagpalain tayo ng Diyos sa simbahan natin eh. Pero mga kapatid, pinakita ko sa atin ng Panginoon, ayusin natin ang ating prayer life. Amen? Ayusin natin ito. Pag best friend mo si Mayor Kirby, malapit ka sa kanya, di ba? Gawin natin best friend ng Panginoon sa buhay natin. Partner sa lahat ng bagay. Alam mo, pag dikit tayo sa Diyos, pababayaan ka ba niya? Hindi. Kahilingan mo, ibibigay niya, siyempre. Ay mga kapatid, dikitan natin ang Diyos. Amen. Salita niya, basahin, sundin, lakaran. Maging tayo malapit sa Diyos kung magitan ng pananalangin. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. This time, pwede pa tayong lumuhod sa Panginoon. Kung kayo pwede, Pastor, pwede. O gusto nyo lumuhod sa lupa o dito. Pwede pa tayong lumuhod sa Panginoon. Dito tayo